Sa gitna ng squatter sa Tondo, isang batang nagbebenta ng bulaklak na si Maya ang biglang napansin dahil sa suot niyang gintong kwintas at sa birthmark na hugis bituin, mga palatanda ang nagpayanig sa puso ni na Eliana at Ricardo. Sinimulan nilang sundan ang masakit na katotohanan tungkol sa anak na 8 taong nawala, habang palihim namang gumagalaw ang isang madilim na plano para agawin ang kanilang yaman. Magiging daan ba ang kwintas na ginto sa isang himalang muling pagkikita? O simula ng mas mabigat na trahedya para sa pamilyang ito? Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso at magpapaalala sa atin ng walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig. Sabi nila, ang pinakamatatag na bigkis sa mundo ay ang sa pagitan ng isang ina at ng kanyang anak. Isang lubid na hindi nakikita, ngunit hindi kayang sirain ng distansya, ng panahon, o maging ng trahedya. Ngunit paano kung ang trahedya mismo ang sumubok na pumutol sa lubid na ito? Mananatili pa ba itong buo pagkatapos ng 8 taon ng kadiliman at pagdurusa? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang Ang Kwintas na Ginto. 8 taon na ang lumipas, ngunit para kay Eliana Santos, ang sakit ay sariwa pa rin na parang kahapon lamang nangyari. Bawat sulok ng mansyon sa Forbes Park ay isang paalala ng isang tawang hindi na maririnig, ng mga yapak na hindi na madarama. Bawat paggising sa umaga ay isang muling pagharap sa katotohanang brutal at hindi nagbabago. Wala na si Angela. Sa malawak na dining hall kung saan kayang magsalo-salo ang 20 tao, tanging sila lamang ni Ricardo ang nakaupo. Sa pagitan nila ay isang maliit na slice ng cake, may isang kandilang nakasindi na sumasayaw ang apoy. Pang-8 kaarawan ni Angela. Hindi sila nagsasalita. Anong sasabihin nila? Ang katahimikan ay naging kanilang wika sa loob ng 8 taon. Nakikita ni Eliana ang pagod sa mga mata ng kanyang asawa, ang mga guhit sa noo nito na tila mas lumalim pa. Si Ricardo, ang haligi ng kanilang pamilya, ang titan sa mundo ng konstruksyon, ay isang amang nabigo na protektahan ang kanyang nag-iisang anak. Iyon ang krus na alam niyang pinapasan nito araw-araw. Hinipan ni Eliana ang kandila. Isang maliit na usok ang umakyat sa hangin, kasama ng dasal na hindi niya kailanman isinatinig. Sana, nasaan ka man, anak, ayos ka lang. Pagkatapos ng tanghalian, nagpaalam si Eliana. Mayroon siyang pupuntahan, isang charity event na inorganisa ng isa sa mga kumpanya nila. Isang obligasyong kailangan niyang punan. Para kay Ricardo, ito ay isang paraan upang makalimot. Ngunit para kay Eliana, ito ay isang pagtakas. Ang ingay at siksikan ng Tondo ay isang sampal sa kanya mula sa malamig at tahimik na mundo ng Forbes Park. Ang amoy ng piniritong isda at alikabok ay dumikit sa kanyang damit. Sa paligid, may mga batang nagtatakbuhan, nagtatawanan, mga nanay na sumisigaw. Bawat tawa ng bata ay isang punyal sa puso ni Eliana. Napapikit siya sandali. Pilit na itinataboy ang mga alaala. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga tao, abala sa pagngiti at pakikipagkamay, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa gilid ng isang eskinita, isang batang babae, marahil ay nasa 8 o 9 na taong gulang, ang abala sa pagbebenta ng sampagwita. Payat ang pangangatawan, magulo ang buhok, at may bahid ng dumi sa pisngi. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng tingin ni Eliana. Iyon ay ang kwintas sa leeg ng bata, isang manipis na gintong kwintas. At sa gitna nito, isang maliit na palawit, isang araw na may nakaukit na letrang A. Huminto ang mundo ni Eliana. Ang ingay sa paligid ay biglang nawala.
Tanging ang malakas na kabog ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga tuhod ay tila nangihina sa bawat hakbang. "Ineng," sabi niya, pilit na pinapakalma ang nanginginig na boses. "Magkano ang sampagita mo?" Nag-angat ng tingin ng bata. Ang mga mata nito ay malalaki at puno ng pag-iingat tulad ng isang mailap na hayop. "20 pesos po," sagot nito sa mahinang boses. Kumuha si Eliana ng pera sa kanyang pitaka, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kwintas. Iyon ang kwintas na ipinagawa niya. Iyon ang kwintas na isinuot niya sa kanyang anak na si Angela bago ito nawala. Hindi siya maaaring magkamali. "Ang ganda ng kwintas mo," sabi ni Eliana. Ang kanyang puso ay halos sumabog na. "Saan mo nakuha?" Nagulat ang bata sa tanong. Hinawakan nito ang palawit na tila pinoprotektahan. "Bigay po ng nanay ko. Sabi niya, huwag ko raw po itong iwawala kailanman." "Nanay? Si Dahlia?" Imposible. Sa sobrang panginginig ng kanyang kamay, aksidenteng nahulog ni Eliana ang kanyang pitaka. Kumalat ang mga laman nito sa maruming semento mo. "Naku po," bulalas ng bata. Agad itong yumuko para tulungan si Eliana na pulutin ang mga barya at card. Habang nakayuko ang bata, nahawi ang magulo nitong buhok mula sa kanyang batok. At doon, nakita ito ni Eliana. Isang maliit na balat. Isang balat na hugis bituin. Ang parehong balat na hinahalikan niya gabi-gabi, 8 taon na ang nakalipas. Bumagsak ang mga luha mula sa mata ni Eliana. Hindi na niya ito napigilan. Lahat ng pagdududa, lahat ng tanong ay naglaho. Sa sandaling iyon, alam niya. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa bilang isang ina, alam niya. Hinawakan niya ang manipis na braso ng bata. Naramdaman niya ang buto nito, ang init ng balat nito. Totoo ito. Hindi ito panaginip. Nanginginig, nangingilid ang luha. Ibinulong niya ang pangalang matagal na niyang kinikimkim sa kanyang puso. Isang pangalang dala ng 8 taon ng pag-asa at sakit. "Angela? Anak ko?" Nag-angat ng tingin ng bata. Ang mukha nito ay puno ng pagtataka at takot. Ang pangalang iyon ay banyaga sa kanyang pandinig. Ang babaeng nasa harap niya ay umiiyak. Nakahawak sa kanya ng mahigpit. Wala siyang maintindihan. Sa sobrang takot, isang bagay lang ang pumasok sa isip niya. Tumakbo. Bigla niyang binawi ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Eliana at walang lingon-likod na tumakbo papalayo. Nawala sa siksikan ng mga tao sa tondo. Iniwan si Eliana na nakaluhod sa semento. Nanginginig, umiiyak, at paulit-ulit na binibigkas ang pangalan ng kanyang nawawalang anak. Angela. Ang takbo. Iyon lang ang alam ni Maya. Takbo. Palayo sa babaeng may mamahaling damit at mga matang puno ng luhang hindi niya maintindihan. Palayo sa pangalang paulit-ulit nitong sinasambit. Isang pangalang hindi kanya. Humihingal siyang sumuot sa mga pamilyar na eskinita ng tondo. Ang putik ay tumatalsik sa kanyang mga binti. Bawat liko, bawat kanto ay kabisado niya. Ito ang kanyang mundo. Ang tanging mundong alam niya. Pagdating niya sa kanilang maliit na barong-barong, halos itulak niya ang pintuan. Nadatnan niya ang kanyang nanay Dahlia na naghahain ng hapunan, isang mangkok ng kanin at 2 pirasong tuyo. "Maya anak, saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap." Sa lubong ni Dahlia. Ngunit napawi ang nanay ang ngiti nito nang makita ang itsura ng bata. "Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak?" "Nay." Humahagulgol si Maya. Pilit na hinahabol ang hininga. May babae po. Hinawakan niya ako. Tinawag niya akong Angela." Sa pagbanggit ng pangalang iyon, namutla si Dahlia. Nabitawan nito ang platong hawak.
at lumikha ito ng malakas na ingay nang bumagsak at mabasag sa sementong sahig. Ang takot sa mga mata ng kanyang ina ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Maya dati. Isang takot na mas malalim, mas madilim. Bago pa man makapagsalita si Dahlia, may mga aninong tumakip sa kanilang pintuan. Dalawang malalaking itim na sasakyan, makintab at bago, ang huminto sa harap ng kanilang dampa. Kakaiba ang mga ito sa tanawin ng tondo. Mula sa mga sasakyan ay bumaba ang mga lalaking nakasuot ng barong, mga mukhang seryoso at walang emosyon. Isang lalaki ang lumapit sa kanila. "Ginang Dahlia? At ikaw siguro si Maya," sabi nito sa isang boses na kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. "Pinapasundo po kayo ni Mr. Ricardo Santos." Niyakap ni Dahlia si Maya ng mahigpit. Ang katawan nito ay nanginginig. "Wala kaming kasalanan," sabi ni Dahlia. Ang boses ay basag. "Wala pong anuman, ginang. May mga kailangan lang linawin," sagot ng lalaki. Itinaas nito ang isang folder. Isang DNA test ang kailangan para makumpirma ang lahat. Hindi naintindihan ni Maya ang mga salitang iyon, ngunit naintindihan niya ang takot ng kanyang ina. Naintindihan niya ang pakiramdam na tila tinatangay sila ng isang alon na hindi nila kayang labanan. Walang nagawa si Dahlia, kundi ang tumango. Walang laban. Isinakay sila sa isa sa mga itim na sasakyan. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Maya, nakaupo siya sa malambot na upuan na amoy katad. Malamig ang hangin na nagmumula sa aircon, kaiba sa nakasanayan niyang init. Habang umaandar ang sasakyan, dahan-dahang nagbago ang tanawin sa labas ng bintana. Ang magugulong kalsada, ang mga nagtitinda sa bangketa, ang mga batang naglalaro ng tumbang preso, ang kanyang buong mundo ay unti-unting lumiliit at nawawala, na parang isang panaginip na naglalaho pagkagising. Napahawak siya ng mahigpit sa kamay ni Dahlia, ang tanging pamilyar na bagay sa karagatan ng pagbabago. Ang biyahe ay tila walang katapusan hanggang sa pumasok sila sa isang lugar na may nagtataasang mga pader at mga bakal na tarangkahan. Bawat bahay ay parang isang palasyo. Huminto sila sa harap ng pinakamalaking bahay na nakita ni Maya sa buong buhay niya. Pagbukas ng pinto ng mansyon, bumungad sa kanya ang sahig na sobrang kintab na kaya niyang salaminin ang kanyang sarili. Ang kisame ay napakataas na tila abot hanggang langit at may nakasabit na isang nagliliwanag na chandelier, malamig at tahimik, nakakabinging katahimikan. Sa gitna ng malawak na hagdanan, nag-aantay ang babaeng umiiyak kanina, si Eliana. Sa tabi nito ay isang lalaking matangkad at mukhang seryoso, si Ricardo. Ang mga mata ni Eliana ay puno ng pag-asa at kaba. Ang mga mata naman ni Ricardo ay mahirap basahin, puno ng bigat na hindi maunawaan ni Maya. Pakiramdam ni Maya ay isa siyang ibong maya na naligaw at nakapasok sa isang gintong hawla. Maganda, ngunit nakakatakot. Ang bawat galaw niya ay tila pinapanood ng mga katulong na nagbubulungan sa mga sulok. Dumating ang resulta ng DNA test. Positibo. Siya nga si Angela Santos. Ang gabing iyon ay ang pinakakakaibang gabi sa buhay niya. Pinaupo siya sa isang mahabang mesa na gawa sa maitim na kahoy. Ang daming kubyertos sa tabi ng kanyang plato, mga kutsara, tinidor, at kutsilyo na hindi niya alam kung para saan. Ang pagkain ay maganda tingnan, ngunit kakaiba ang lasa. "Kumusta ang araw mo, Angela?" tanong ni Eliana, pilit na ngumingiti. Hindi sumagot si Maya. Nilaro-laro lang niya ang pagkain sa kanyang plato. "Angela, hindi yun ang pangalan niya. Kumain ka na, anak," sabi naman ni Ricardo. Ang boses nito ay mababa at halos hindi marinig. Pero hindi niya kayang lumunok. Ang bawat subo ay tila may bara sa kanyang lalamunan. Ang nais lang niya ay ang tuyo at kanin na inihanda ni Nanay Dahlia.
Nasaan na kaya ito? Pagkatapos ng kumpirmasyon, agad itong inihiwalay sa kanya. Pagkatapos ng hapunan na halos hindi niya ginalaw, dinala siya sa isang kwarto. Mas malaki pa ito sa buong bahay nila sa Tondo. Ang kama ay malambot na parang ulap at puno ng mga laruan at manika ang mga estante. Isang paraiso para sa kahit sinong bata. Pero para kay Maya, isa itong kulungan. Hindi siya makatulog. Masyadong malambot ang kama. Masyadong tahimik ang paligid. Masyadong malamig. Bumangon siya at dahan-dahang binuksan ang pinto. Madilim ang pasilyo at ang mga larawan sa dingding ay tila nakatingin sa kanya. Habang naglalakad, may nariinig siyang mga boses mula sa isang silid na bahagyang nakabukas ang pinto. Boses ni Eliana at Ricardo. Kailangan nating maging mapagpasensya, Ricardo. 8 taon siyang nawala. Hindi madali para sa kanya ito. Narinig niyang sabi ni Eliana, ang boses ay puno ng pakiusap. Sumunod ang boses ni Ricardo, mabigat at puno ng pagod. Isang boses na sumaksak sa puso ni Maya at dumurog sa anumang natitirang pag-asa sa loob niya. Sigurado ka ba, Eliana? Paano kung isa lang siyang manloloko? Sa tuktok ng isang nagtataasang gusali sa Makati, sa isang opisina na may mga pader na gawa sa salamin, tanaw ni Victor Montenegro ang buong syudad. Ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga langgam na gumagapang. Dito sa itaas, siya ang hari. Bawat gusaling itinatayo ng Santos Construction ay isang paalala ng kanyang tagumpay. Isang tagumpay na inagaw niya, pinagplanuhan at pinaghirapan sa loob ng 8 taon. Hawak niya ang isang tablet. Binabasa ang balitang mabilis na kumakalat sa mundo ng mga elitista. Miraculous return, the lost heiress of Santos Empire found after 8 years. May litrato ni Ricardo at Eliana at sa gitna nila ay isang batang babae na payat at mukhang takot. Si Angela. O kung ano man ang pangalan nito ngayon. Isang ngangiti ang gumuhit sa mga labi ni Victor. Isang ngangiting perpektong-perpekto para sa mga kamera, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa loob-loob niya, isang bulkan ng galit ang sumasabog. Peste. 8 taon. 8 taon ng pagpaplano. 8 taon na pinaghirapan niyang itayo ang lahat. At sa isang iglap, guguho dahil sa isang batang may dalang gintong kwintas. Bigla, ang tanawin sa labas ng bintana ay naglaho. Napalitan ito ng isang alaala, isang imahe na matagal na niyang ibinaon sa limot. Gabi noon, bata pa siya, nakatayo sa labas ng malaking gate ng mansyon ng mga Santos. Nasisilip niya sa pagitan ng mga bakal na rehas ang masayang pamilya sa loob. Si Ricardo, ang kanyang kapatid sa ama, ay karga-karga ang isang sanggol na babae, habang si Eliana ay nakangiting nakatingin sa kanila. Ang ilaw mula sa kanilang tahanan ay tila isang sumpa. Ipinapamukha sa kanya ang lahat ng bagay na wala siya. Siya si Victor, ang lihim, ang pagkakamali, ang anino sa dilim. Mula noon, isinumpa niya. Isang araw, lahat ng pag-aari ni Ricardo Santos ay magiging kanya. Hindi lang ang pera, kundi ang paggalang, ang kapangyarihan, at sisirain niya ang pinakaiingatan nito, ang kanyang pamilya. Bumalik siya sa kasalukuyan. Humigpit ang pagkakahawak niya sa tablet. Halos mabasag ito. Kailangan niyang kumilos at kailangan niyang gawin ito ng mabilis. Kinabukasan, may daladalang ngiti at isang mamahaling bote ng alak. Pumasok si Victor sa opisina ni Ricardo. Naabutan niya itong nakatulala, halatang puyat at problemado. Ricardo, kapatid! Bati ni Victor. Ang boses ay puno ng kagalakan. Niyakap niya ng mahigpit ang kapatid. Isang yakap ng ahas. Congratulations! Nakita ko ang balita. This is a miracle. I'm so happy for you and Eliana. Tumingin si Ricardo sa kanya. Ang mga mata ay nagpapakita ng pagod at pagdududa.
Salamat, Victor. Medyo magulo pa ang lahat. Umupo si Victor sa tapat niya. Binuksan ang alak at nagsalin sa 2 baso. Of course, of course. Isang malaking adjustment para sa lahat. Lalo na para sa bata. Sabi niya, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Pero ang importante, bumalik na siya. Matatapos na rin ang paghihirap ninyo. Sa ilalim ng mesa, nakakuyom ang kamao ni Victor. Ang paghihirap nila ay ngayon pa lang magsisimula. Nang gabing iyon, nagmaneho si Victor papunta sa isang lugar na malayong malayo sa Kinangnang, Makati. Isang maliit at masikip na apartment kung saan pansamantalang nanunuluyan si Dahlia. Walang katok-katok, marahas niyang binuksan ang pinto. Naabutan niya si Dahlia na nakaupo sa gilid ng kama, ang mga mata ay mugto sa kaiiyak. Nag-e-enjoy ka ba sa bago mong buhay? Tanong ni Victor. Ang boses ay malamig na parang yelo. Napatayo si Dahlia, nanginginig sa takot. Victor, pakiusap. Wala akong sinabing kahit ano. Sila ang nakakita sa bata. Tumawa si Victor, isang tawang walang saya. Alam ko. At dahil dyan, may problema tayo. Naglabas siya ng isang makapal na sobre at ibinato ito sa mukha ni Dahlia. Kumalat ang mga pera sa sahig. Pera. Iyan naman ang kailangan mo, hindi ba? Para sa anak mong may sakit. Yumuko si Dahlia. Nanginginig na pinulot ang mga pera. Patawarin mo ako. Lumapit si Victor. Hinawakan ng baba ni Dahlia at pilit na itiningala ang mukha nito. Makinig ka sa akin at makinig kang mabuti. Ang batang yon ay hindi mo anak. Naiintindihan mo? Pamangkin mo siya na galing probinsya na pinakiusapan ka lang na alagaan. Iyan ang kwento mo. At kung may makaalam ng katotohanan, alam mo na kung anong mangyayari. Tumingin si Victor sa isang litrato sa ibabaw ng maliit na mesa. Isang litrato ng isang batang lalaking nakangiti, ang anak ni Dahlia. Ang gamutan ng anak mo, madaling itigil, banta ni Victor. Ang bawat salita ay isang lason. Isang maling salita mo lang, Dahlia, at babalik kayo sa simula. At sa susunod, baka wala ng doktor na gustong tumanggap sa kanya. Naiintindihan mo ba ako? Tumango si Dahlia. Ang mga luha ay malayang bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Wala siyang pagpipilian. Naipit siya. Tumalikod si Victor, kontento na sa takot na itinanim niya. Habang papalabas siya ng pinto, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Sinagot niya ito. Hello? Boss. Sabi ng boses sa kabilang linya, isang boses ng isa sa kanyang mga tauhan na inutusan niyang magmanman sa mansyon ng mga Santos. Anong kailangan mo? Iritableng tanong ni Victor. Boss, yung bata. Kanina, habang naglalaro sa hardin, may binanggit siya sa hardinero. Napatigil si Victor. Anong sinabi niya? Nag-atubili ang lalaki sa kabilang linya. Hinahanap niya daw po yung puno na may duyan. At tinawag niya yung hardinero na Manolo. Nanlamig ang buong katawan ni Victor. Manolo. Iyon ang pangalan ng dating hardinero ng mga Santos na matagal nang namayapa. Imposibleng maalala ng bata iyon, maliban na lang kung, Boss, sabi ng tauhan, ang bata, nagsisimula na siyang makaalala. Ang bawat araw sa mansyon ng mga Santos ay isang aralin para kay Maya. Isang aralin na hindi niya kailanman hiningi. Ang mga araw niya ay puno ng mga tutor na pilit na isinisiksik sa kanyang isipan ang mga numero, letra at mga salitang Ingles na tila gumugulong lang sa kanyang dila. Ngunit sa lahat ng aralin, ang pinakakinasusuklaman niya ay ang piano. Nakatayo sa tabi niya ang isang matandang babae na may salamin, si Miss Agnes, ang kanyang guro sa musika. Ang mga daliri nito ay manipis at maputla, kabaligtaran ng sa kanya na magaspang at may mga kalyo mula sa pagtitinda ng sampagwita. Again, Angela, sabi ni Miss Agnes sa pangatlong beses, ang pasensya ay halatang numinipis na. From the top, C major scale,
It's the easiest one. Pinilit ni Maya na gayahin ang ginawa ng guro. Ngunit ang kanyang mga daliri ay tila may sariling isip, matigas, at hindi sumusunod. Mali na naman ang kanyang tinipa. Ang tunog ay sintonado at pangit. No, no, no! Napailing si Miss Agnes. You are not listening. Your hands are too stiff. Parang namumulot ka lang ng basura sa kalye. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Maya. Basura. Iyon ba ang tingin nila sa kanya? Isang basurera mula sa tondo na pilit nilang ginagawang prinsesa? Isang mainit na galit ang umakyat mula sa kanyang tiyan. Sa sobrang inis, ibinagsak niya ang kanyang dalawang kamay sa mga teklado ng piano. Isang nakakabinging ingay ang umalingaw-ngaw sa buong silid-aralan. Natigilan si Miss Agnes, nanlalaki ang mga mata. Walang sinabi si Maya. Tumayo lang siya, tinalikuran ng piano at lumabas ng silid. Nagtago siya sa hardin, sa likod ng malalaking paso. Doon, walang makakakita sa kanya. Walang mga matang mapanghusga. Tanging ang mga bulaklak at ang langit. Napayakap siya sa kanyang mga tuhod. Miss na niya ang tondo. Miss na niya ang ingay, ang amoy, ang mga kaibigan niya. Miss na niya si Nanay Dahlia. Habang nakaupo, may lumapit sa kanyang isang batang katulong, si Nene, na halos kaedad lang niya. May dala itong isang basong tubig. Pinabibigay po ni Senyora Eliana. Sabi ni Nene ng mahina. Hindi ito kinuha ni Maya. Naupo si Nene sa tabi niya. Mahirap po ba? Tanong nito. Tumingin lang si Maya. Alam mo, dati ganyan din ako. Kwento ni Nene. Galing akong probinsya. Nung unang dating ko dito, hindi ako marunong gumamit ng kutsara at tinidor. Pinagtatawanan nila ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maya na may nakakaintindi sa kanya. Pwede bang humingi ng pabor? Tanong ni Maya. Kinagabihan, habang ang lahat ay abala, ipinahiram ni Nene ang kanyang mumurahing cellphone kay Maya. Nagtago siya sa loob ng walk-in closet ng kanyang kwarto, isang lugar na mas malaki pa sa dati nilang tirahan, at tinawagan ang numero ng kanyang kaibigan sa tondo na si Kikay. Hello? Kikay? Bulong ni Maya. Maya, ikaw ba yan? Sabi nila, milyonaryo ka na raw. Sigaw ng boses sa kabilang linya. Ano? Masarap ba dyan? Kumakain ka na ba ng steak araw-araw? Nakinig lang si Maya habang nagkukwento si Kikay tungkol sa kanilang laro ng piko, sa bagong tinda ng fishball ni Aling Nena, at sa aso nilang si Bantay na nanganak na naman. Ang mga simpleng bagay na yon ay tila nagmula sa ibang mundo. Habang tumatagal ang usapan, mas lalo lang niyang naramdaman na hindi na siya kabilang doon. Hindi na rin siya kabilang dito. Pagkatapos ng tawag, umupo siya sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na nagmula sa desperasyon. Tatakas siya. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa isang business dinner, isinagawa ni Maya ang kanyang plano. Kumuha siya ng isang supot na gawa sa tela. Inilagay niya roon ang iilang damit niya mula sa tondo na naitago niya. Isang maliit na figurin na bigay sa kanya ni Dahlia at ang natirang sampagita mula sa araw na yon. Hindi niya kailangan ng mga mamahaling damit at mga laruan. Ang mga ito lang ang mahalaga sa kanya. Dahan-dahan siyang lumabas sa pintuan sa kusina. Tumakbo siya patawid sa malawak na hardin, patungo sa mataas na pader sa likuran. May isang puno doon na malapit sa pader. Kung aakyatin niya iyon, marahil ay makakalundag siya palabas. Ngunit bago pa man niya maabot ang unang sanga, isang malakas na boses ang pumigil sa kanya. At saan ka pupunta, bata? Isang security guard ang nakatayo sa likuran niya. May hawak na flashlight na nakatutok sa kanyang mukha. Huli na. Dinala siya pabalik sa loob ng mansyon, sa opisina ni Ricardo. Nakatayo ito roon. Ang mukha ay mas madilim pa kaysa sa gabi sa labas. Sa sahig ay nakalagay ang supot na daladala niya. Ano ito? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng pinipigilang galit.
Tinatangka mo bang tumakas? Pagkatapos ng lahat ng ginagawa namin para sa'yo? Hindi sumagot si Maya. Nakayuko lang siya. Nakatingin sa sahig. Binigyan ka namin ng pinakamagagandang damit, mga pinakamahuhusay na guro. Isang kwartong kahit sino ay pangarap lang. Hindi pa ba sapat yon? Tumaas na ang boses ni Ricardo. Ang pagkadismaya at ang matagal ng kinikimkim na guilt ay sumabog na. Sinusubukan kong bumawi, Angela. Sinusubukan kong ibigay sa'yo ang buhay na ninakaw sa'yo. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Maya. Ang mga mata niya ay puno ng luha, ngunit hindi dahil sa takot, dahil sa galit at sakit. Hindi ko po pangalan yon. Sigaw niya pabalik. Ang kanyang maliit na boses ay umalingaw-ngaw sa malaking silid. At hindi ko kailangan ng mga damit ninyo. Hindi ko kailangan ng kwarto ninyo. Tumingin siya diretso sa mga mata ng lalaking nagsasabing ama niya ito. Ang lalaking narinig niyang tinawag siyang manloloko. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Sigaw niya. Ang bawat salita ay puno ng lahat ng sakit at pagkalito na naramdaman niya sa mga nagdaang araw. Ang kailangan ko ay isang ama. Natigilan si Ricardo. Ang mga salita ni Maya ay parang isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Sa gitna ng mabigat na katahimikan, bumukas ang pinto. Pumasok si Eliana. Hindi galit ang itsura niya. Sa halip, puno ito ng pag-unawa at kalungkutan. May dala siyang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Dahan-dahan niyang inilapag ito sa mesa sa pagitan ni Maya at Ricardo. Binuksan niya ito. Ang laman ay mga lumang laruan ng sanggol. Isang kalansing na kupas na ang kulay. Isang pares ng medyas na maliit pa sa kamao ni Maya. At sa gitna ng lahat, isang manika na gawa sa ritas. Simple lang ito. May mga butones para sa mata at sinulid na pula para sa bibig. Ito, sabi ni Eliana ng mahinahon, ang mga paborito mong laruan. Noon. Napako ang tingin ni Maya sa manikang gawa sa ritas. Habang tinititigan niya ito, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan, malabo at mabilis. Isang kamay na mas malaki kaysa sa kanya, inaabot sa kanya ang manika. Isang tawa at ang amoy ng baby powder. Napaurong siya, napahawak sa kanyang ulo. Ano yon? Ang mga salitang binitiwan ni Maya ay tumatak sa isipan ni Ricardo na parang isang mainit na bakal. Ang kailangan ko ay isang ama. Buong gabi, habang nakahiga sa kama katabi ni Eliana, paulit-ulit itong umaling-aungaw sa kanyang tainga. Sinubukan niyang maging ama. Sinubukan niyang ibigay ang lahat. Pero sa pagbibigay niya ng lahat, nakalimutan niyang ibigay ang pinakamahalaga, ang kanyang sarili. Kinabukasan, pinanood niya si Maya mula sa bintana ng kanyang opisina. Nakaupo ito sa hardin. Kausap ang batang katulong na si Nene. Tumatawa ito. Isang tunay na tawa. Isang tawa na hindi pa niya kailanman narinig sa loob ng mansyon. Isang tawa na ibinibigay nito sa iba, pero hindi sa kanya. Isang kirot ng selos at pagsisisi ang kanyang naramdaman. Bumaba siya determinado na subukang muli. Ngunit habang papalapit siya, nakita siya ni Maya. Ang ngiti nito ay agad na naglaho, napalitan ng pamilyar na pader ng pag-iingat. Muli, naramdaman ni Ricardo ang agwat sa pagitan nila. Isang bangin na hindi niya alam kung paano tatawirin. Tanghali, habang sila ay naghahanda para sa pananghalian, dumating si Victor. Gaya ng dati, ang kanyang pagdating ay parang isang sikat ng araw, mainit at nakakasilaw. Ngunit hindi alam ni Ricardo na may dala itong nakakapasong lason. Ricardo, Eliana, Angela, batin niya, may dalang isang malaking basket ng mga prutas. Kamusta na ang paborito kong pamangkin? Ngumiti si Maya ng bahagya kay Victor. Sa lahat ng mga bagong tao sa buhay niya, si Victor ang pinakamadaling pakisamahan. Hindi ito mapilit. Hindi ito nanghuhusga. Nakikipaglaro ito sa kanya. Kumusta ang pag-aaral natin, Angela? Tanong ni Victor habang kumakain sila.
Nahihirapan ka pa ba sa piano? Umiling si Maya. Hayaan mo, sabi ni Victor sabay kindat. Balang araw, mas magaling ka pa kay Beethoven. Pero alam mo, may mga bagay na mas importante kaysa sa musika. Tumingin siya kay Ricardo, gaya ng katapatan. Iisang tila inosenteng komento, ngunit para kay Ricardo, meron itong bigat. Pagkatapos ng tanghalian, habang naglalaro si Maya at Eliana sa hardin, inaya ni Victor si Ricardo sa library para sa isang pribadong usapan. Nagsalin siya ng brandy para sa kanilang dalawa. Kapatid, simula ni Victor, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Matagal ko na itong iniisip. Ayoko sanang makialam. Pero pamilya tayo. Ano yon, Victor? Tanong ni Ricardo, bahagyang kinakabahan. Tungkol ito kay Dalia, ang babaeng nag-alaga kay Angela. Sabi ni Victor, dahan-dahan, na parang nag-aatubili. Nag-aalala lang ako para sa inyo, para sa seguridad ng bata. Anong ibig mong sabihin? Naglabas si Victor ng isang brown envelope mula sa kanyang briefcase. Inilapag niya ito sa mesa. Nagpaimbestiga ako ng kaunti para lang makasiguro. Alam mo na, standard procedure. Binuksan ni Ricardo ang envelope. Ang laman nito ay mga dokumento. Isang police record. Nakasulat doon ang pangalan ni Dalia na may kasong estafa at akyat bahay. 10 taon na ang nakalipas. Mga maliliit na kaso, ngunit naroon pa rin. Hindi ko sinasabing masama siyang tao. Mabilis na sabi ni Victor. Marahil nagbago na siya. Pero isipin mo, Ricardo, isang babaeng may ganitong record. Siya ang pinagkatiwalaan ng kidnapper. O baka naman. Hindi tinapos ni Victor ang kanyang sasabihin. Hinayaan niyang ang lason ay dahan-dahang gumapang sa isipan ni Ricardo. Baka naman Victor, giit ni Ricardo, kahit alam na niya sa kanyang sarili ang kasunod. Baka naman kasabwat siya, bulong ni Victor. O mas malala pa, baka naman sila ang may pakana ng lahat. Isipin mo, Ricardo, isang mahirap na babae, biglang may nakitang gintong oportunidad. Isang batang kamukha ng nawawala ninyong anak, may peklat na madaling gayahin. Isang kwintas na madaling ipagawa. Napakadaling gawin ng isang desperadong tao. Tumayo si Ricardo, ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Hindi, imposible. Nakita ni Eliana ang balat, ang kwintas, at ang DNA test. Ang DNA test, sabi ni Ricardo, na parang sa sarili lang niya sinasabi. Oo, ang DNA test, sabi ni Victor, tumatango. Isang pirasong papel. Sa mundong ito, Ricardo, lahat ng bagay ay nabibili, pati ang katotohanan. Ang mga salita ni Victor ay parang mga binhi na itinanim sa isang tuyong lupa. Ang lupa ng pagdududa ni Ricardo, ang kanyang takot na masaktan muli, ang kanyang guilt. Ang mga binhing iyon ay agad na nag-ugat. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Ricardo. Habang si Eliana ay mahimbing na natutulog, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang pribadong investigador. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng ito. Sabi niya sa telepono, ang boses ay mababa at mariin. Dalia, alamin mo ang bawat galaw niya sa nakalipas na 8 taon. Bawat kausap, bawat gastos, lahat. Pagkatapos ng tawag, lumabas siya sa balkonahe. Mula roon, tanaw niya ang bintana ng kwarto ni Maya. May kaunting ilaw na nakabukas. Naisip niya ang bata. Ang mga mata nito na puno ng galit kanina. Ang sigaw nito. Ang kailangan ko ay isang ama. Ngunit ngayon, may isa pang tanong na bumabagabag sa kanya. Isang tanong na ibinulong ni Victor at ngayon ay sumisigaw na sa kanyang isipan. Sino ka nga ba talaga? Bata ka. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, bumalik ang investigador na may dalang report. Kinumpirma nito ang record ni Dalia. At may isa pang detalye. Sa mga nakalipas na buwan,
May malalaking halaga ng pera na pumapasok sa bank account ni Dahlia mula sa isang hindi kilalang source. Para kay Ricardo, iyon na ang kumpirmasyon. Hinarap niya si Maya sa sala, habang si Eliana ay nasa taas, kausap ang isang event planner. "Maya," sabi niya, sinubukang maging kalmado. "Gusto kong maging tapat ka sa akin." Nag-angat ng tingin si Maya, nagtataka. "Alam mo ba na si Nanay Dahlia Amo ay may record sa pulis?" Tanong ni Ricardo, diretsahan. Nakita niya ang gulat sa mga mata ng bata. Ang gulat at ang takot. Hindi po totoo yan," sagot ni Maya, umiling-iling. "Mabait po si Nanay Dahlia." "Talaga ba?" Giit ni Ricardo. "O baka naman, may mga bagay kayong hindi sinasabi sa amin? Baka naman, plinano ninyo ang lahat ng ito?" Sa puntong iyon, naintindihan ni Maya. Hindi siya pinaniniwalaan. Ang lalaking ito na ama niya raw ay iniisip na isa siyang manloloko. Ang parehong salita na narinig niya mula sa labas ng silid nung unang gabi niya rito. Isang pader ang muling bumalot sa puso ni Maya. Isang pader na mas mataas at mas matibay kaysa dati. Gusto niyang ipagtanggol si Dahlia. Gusto niyang sabihin ang totoo, ngunit alam niyang hindi siya paniniwalaan. At sa isang iglap, isang kasinungalingan ang lumabas sa kanyang bibig. Isang kasinungalingan na nagmula sa kagustuhang protektahan ang nag-iisang ina na kanyang kinilala. Wala po siyang ginagawang masama, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Siya po ang pinakamabait na taong kilala ko. Ang kasinungalingan, ang pagtatanggol. Para kay Ricardo, iyon na ang huling pako sa kabaong ng kanyang pagtitiwala. Naramdaman ni Eliana ang lamig sa pagitan nila ni Ricardo. Ang dating init ng kanilang relasyon ay napalitan ng isang hindi nakikitang pader ng mga lihim. Hindi niya kayang isawalang bahala ang mga pabulong na pag-uusap ni Ricardo sa telepono, ang mga sulyap nito kay Maya na puno ng pagdududa. Higit sa lahat, naramdaman niya ang kalungkutan at pag-iisa ng kanyang anak na unti-unting lumalayo sa kanila. Isang hapon, nakita ni Eliana si Maya na nakaupo sa tabi ng pool, nakatitig sa tubig. Walang imik itong umiiyak. Lumapit si Eliana at niyakap ang bata, ngunit nanatiling matigas ang katawan nito. Ang kanyang puso ay nadurog. Alam niyang may mas malalim na problema kaysa sa simpleng pag-a-adjust sa bagong buhay. Ang lason ng duda ay unti-unti nang gumagapang. Kinabukasan, habang abala si Ricardo sa kanyang opisina at si Maya ay nasa kwarto, nagpasya si Eliana. Hindi na siya maghihintay pa. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ang mga pagdududa ni Ricardo ay hindi lamang nagmula sa mga kwento ni Victor. May isang bagay na mas malalim. Naglakad si Eliana patungo sa lumang study room ng yumaong ama ni Ricardo, si Don Rafael. Isang silid na matagal nang hindi nagagamit, puno ng alikabok at mga lumang libro. Naalala niya kung gaano kapribado ang kanyang biyenan. Kung mayroon man itong itinagong lihim, doon niya ito matatagpuan. Nagsimula siyang maghalungkat. Bawat sulok, bawat drawer ng malaking mesa, mga lumang financial reports, mga sulat ng negosyo, mga litrato ng kanilang pamilya, walang anuman. Hanggang sa makita niya ang isang kahoy na kahon nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang atlas. Binuksan niya ito. Sa loob, kasama ng mga lumang relo at isang pena na ginto, ay isang kupas na papeles, isang birth certificate. Hindi ito sa kahit sino sa kanila. Ang pangalan sa birth certificate ay Victor Montenegro at ang nakasaad na ama ay Rafael Santos. Napahawak si Eliana sa kanyang bibig, halos hindi makahinga. Si Victor, ang biyenan niya. Si Don Rafael ay nagkaroon ng anak sa labas. Ang mga alaala ay biglang nag-flash sa kanyang isipan. Ang mga kwento ng lola ni Ricardo na matagal nang inilibing tungkol sa pagiging playboy ni Don Rafael nung kabataan nito.
Ang mga pagkakamali na binabanggit ni Don Rafael sa kanyang huling hininga na iniisip nilang mga desisyon sa negosyo. Ngunit ngayon, may bago itong kahulugan. Dali-dali siyang tumawag sa kanyang matalik na kaibigan, si Attorney Elena, isang matandang abogado na matagal nang nagtatrabaho para sa pamilya Santos. "Elena, kailangan kitang makausap," sabi ni Eliana, halos umiiyak. Agad-agad, tungkol ito kay Victor. Nagkita sila sa isang pribadong restaurant. Mahinahon, si Attorney Elena. "Alam ko na ang tungkol dyan, Eliana," sabi nito. Ang boses ay puno ng kalungkutan. Pakiusap ni Don Rafael na huwag sabihin kahit kanino, maliban kung ang lihim na ito ay magdulot ng pinsala sa pamilya Santos. "Bakit ngayon mo lang sinasabi?" tanong ni Eliana, hindi makapaniwala. "Naniwala ako na kontrolado ni Don Rafael ang sitwasyon. Ibinilin niya na bigyan ng pondo si Victor para sa kanyang pag-aaral at negosyo, sa kondisyon na hindi ito kailanman magbubunyag ng kanyang pagkatao," paliwanag ni Attorney Elena. "Nang sumiklab ang negosyo ni Victor at makipag-partner siya kay Ricardo, inakala naming naging maayos ang lahat. Ngunit ngayon, naintindihan ni Eliana ang lahat. Ang pagdalo ni Victor sa bawat family event, ang kanyang matinding pagkainggit sa tagumpay ni Ricardo, ang kanyang mapanlinlang na pagmamahal sa pamilya. Hindi ito simpleng business rivalry. Ito ay paghihiganti. Paghihiganti ng isang anak na itinago, isang kapatid na itinaboy." "Elena?" sabi ni Eliana. Ang boses ay matigas na. "Sa tingin ko, si Victor ang may kagagawan sa pagkawala ni Angela. Ito ang kanyang paghihiganti. Ginagamit niya ang anak ko para saktan si Ricardo." Tumingin si Attorney Elena kay Eliana. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. Hindi maaaring. Mayaman na si Victor. Bakit pa niya gagawin yon? "Hindi ito tungkol sa pera, Elena," sabi ni Eliana. "Ito ay tungkol sa kapangyarihan, sa pag-agaw ng lahat ng hindi niya nakuha, sa pagwasak sa pamilyang itinaboy siya." Biglang naisip ni Eliana ang mga kilos ni Victor, ang kanyang mga payo kay Ricardo, ang kanyang tila ba inosenteng paglapit kay Maya. Ang lahat ay perpektong kinalkula. Ang lahat ay isang bahagi ng kanyang masalimuot na plano. Kailangan niyang makabalik sa mansyon. Kailangan niyang sabihin kay Ricardo. Ngunit nang makarating siya, isang mas masahol na tanawin ang bumungad sa kanya. Pumasok siya sa malawak na sala. Doon, nakita niya si Victor na nakaupo sa sofa. Si Maya ay nakaupo sa tabi nito. May hawak itong isang lumang photo album, mga litrato ni Ricardo at Eliana noong mga bata pa sila. "Tingnan mo ito, Angela," sabi ni Victor. Ang kanyang boses ay malumanay at mapanlinlang. "Ang iyong ama, kahit noon pa, ay abala na sa kanyang sarili, ang mga negosyo, ang pera. Iyan lang ang mahalaga sa kanya." Nanlaki ang mga mata ni Eliana. Ang kanyang asawa ay abala sa pag-aalinlangan sa sarili nilang anak, habang ang tunay na kaaway ay nasa loob ng kanilang bahay, gumagapang na parang ahas at nilalason ang isipan ng bata. Huli na ba ang lahat? Si Tito Victor ang tanging liwanag ni Maya sa madilim at nakakalitong mundo ng mansyon. Habang ang kanyang ama ay tinititigan siya na parang isang problema na kailangang solusyonan, at ang kanyang ina ay tinitingnan siya na may halong awa at lungkot. Si Tito Victor naman ay tinitingnan siya na parang siya lang. "Huwag mong intindihin ang papa mo," sabi nito isang hapon habang inaalalayan siyang mag-swing sa isang bagong gawang duyan sa hardin. Mabait siyang tao, pero minsan nabubulag siya sa trabaho. Minsan nakakalimutan niya kung ano talaga ang mahalaga. Ang mga salita ni Victor ay parang balsamo sa sariwang sugat ni Maya. Pinapaniwalaan siya nito. Kinakampihan siya. Isang araw, dinala siya ni Victor sa isang amusement park. Ibinili siya nito ng cotton candy,
Isinakay sa Ferris wheel at nanalo pa ito ng isang malaking teddy bear para sa kanya. Sa buong araw na yon, naramdaman ni Maya na para siyang isang normal na bata. Walang pressure, walang mga matang mapanghusga, tawa lang. Sa mga sandaling iyon, si Victor ang kanyang bayani. Basta tandaan mo, Angela, sabi ni Victor habang pauwi na sila, kahit anong mangyari, andito lang si Tito para sa'yo. Samantala, sa maliit na apartment kung saan siya pansamantalang nakatira, si Dahlia ay unti-unting nilalamon ng kanyang konsensya. Ang pera mula kay Victor ay nakasiksik sa ilalim ng kanyang kama, isang maruming sikreto na nagbabayad para sa kalusugan ng kanyang anak, ngunit pumapatay naman sa kanyang kaluluwa. Gabi-gabi, tinititigan niya ang kanyang natutulog na anak na si Ben. Ang bawat paghinga nito ay isang paalala ng kanyang kasalanan. Pinalaki niya si Maya na parang tunay na anak. Minahal niya ito. Ngunit sa bawat pagmamahal na yon, may kasamang kasinungalingan. Isang gabi, habang nagliligpit ng mga lumang gamit, nakita niya ang isang maliit na karton sa ilalim ng aparador. Binuksan niya ito. Sa loob, kasama ng mga lumang damit at laruan ni Maya, ay may isang bagay na matagal na niyang itinago. Kahit mula kay Victor. Isang maliit na sapatos, gawa sa sinulid na lana, kulay puti. May maliit na laso sa ibabaw. Ito ang nag-iisang gamit ni Angela na hindi niya itinapon noong araw na yon. 8 taon na ang nakalipas. Hindi niya alam kung bakit niya itinago. Marahil, sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa siyang darating ang araw na ito. Ang araw ng pagsasauli. Niyakap niya ang maliit na sapatos, ang magaspang na lana ay dumadampi sa kanyang pisngi. Ito ang simbolo ng kanyang kasalanan. At marahil, ito rin ang simbolo ng kanyang pagtubos. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon. Isinilid niya ang sapatos sa isang maliit na kahon. Ibinili niya ito ng simpleng gift wrapper. Walang pangalan, walang mensahe. Ipinadala niya ito sa mansyon ng mga Santos sa pamamagitan ng isang delivery service. Tinitiyak na walang makakatrace nito pabalik sa kanya. Sana mapatawad mo ako, Eliana, bulong niya sa hangin. At sana mapatawad mo ako, Maya. Natanggap ni Maya ang maliit na kahon kinahapunan. Iniabot ito sa kanya ng isang katulong. Nagtaka siya. Sino ang magpapadala sa kanya ng regalo? Umupo siya sa kanyang kama at maingat na binuksan ito. Nang makita niya ang laman, kumunot ang kanyang noo. Isang sapatos ng sanggol? Para saan ito? Tinitigan niya ito ng matagal. Pilit na inaalala kung mayroon ba itong kahulugan. Ngunit wala. Isa lang itong lumang sapatos. Itatabi na sana niya ito nang biglang pumasok si Eliana sa kanyang kwarto. Anak, nakita mo ba ang... Natigil si Eliana sa pagsasalita nang makita niya ang hawak ni Maya. Ang buong mundo ni Eliana ay huminto sa pag-ikot. Ang kanyang paghinga ay tila nanakaw. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Nakatitig sa maliit na puting sapatos na gawa sa lana. Hindi niya kailangang hawakan. Hindi niya kailangang suriin. Alam niya. Bawat tahi, bawat hibla, bawat pulgada ng sinulid na yon ay dumaan sa kanyang mga kamay. Naalala niya ang bawat gabi na ginugol niya sa pag-crochet nito habang dinadala pa niya si Angela sa kanyang sinapupunan. Naaalala niya ang pananabik, ang mga pangarap na hobby sa bawat tusok ng karayom. Ito ang sapatos na isinuot niya kay Angela sa ospital. Ito ang sapatos na suot ng kanyang anak nang mawala ito. Saan? Saan mo nakuha yan? Tanong ni Eliana. Ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. May nagpadala lang po. Sagot ni Maya, naguguluhan sa reaksyon ng kanyang ina. Hindi ko po alam kung kanino galing. Lumuhod si Eliana sa harap ni Maya. Dahan-dahan niyang inabot ang sapatos, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Nang mahawakan niya ito,
Isang mainit na agos ng kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang agos ng alaala, ng sakit, at ngayon, ng katiyakan. Ito ang patunay. Ito ang hindi maitatangging katibayan na kailangan niya. Ito ang sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin at ang katapusan ng lahat ng kanyang mga pagdududa. Walang sino man sa buong mundo ang nakakaalam tungkol sa sapatos na ito, kundi siya at ang taong kumuha sa kanyang anak. Bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo. Ang mukha ay gusot mula sa isang mahabang araw sa opisina. Eliana, anong natigil siya nang makita ang itsura ng kanyang asawa. Ang mga luha ay bumabagsak sa mga pisngi nito, ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng tagumpay. Tumingin si Eliana diretso sa mga mata ni Ricardo. Ang hawak na sapatos ay tila isang banal na relikya sa kanyang mga kamay. Ito ang pruweba, Ricardo. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng isang bagong tuklas na lakas at determinasyon. Alam ko na kung sino ang nagpadala nito. At ngayon, alam ko na kung sino ang may kagagawa ng lahat. Nakatayo si Ricardo sa gitna ng silid. Ang kanyang mundo ay tila umiikot sa isang maliit na sapatos ng sanggol na hawak ng kanyang asawa. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Eliana. Isang apoy na matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit ang kanyang isipan ay puno pa rin ng mga tanong. Anong ibig mong sabihin, Eliana? Tanong niya. Ang kanyang boses ay naguguluhan. Paano naging pruweba yan? Hinila siya ni Eliana paupo sa kama, katabi ni Maya na tahimik lang na nagmamasid. Hindi maintindihan ang bigat ng nangyayari. Hinawakan ni Eliana ang kamay ni Ricardo at inilagay dito ang maliit na sapatos. Hawakan mo, Ricardo, sabi niya. Naaalala mo ba? Gabi-gabi, habang buntis ako kay Angela, ito ang ginagawa ko. Ikaw pa nga ang bumili ng sinulid na ito sa Baguio. Sabi mo, kasing puti at kasing lambot ng mga ulap. Ang mga alaala ay dahan-dahang bumalik kay Ricardo. Ang imahe ni Eliana na masayang nag-crochet sa kanilang sala, ang kanyang pananabik, ang kanilang mga pangarap. Ang sapatos na ito, pagpapatuloy ni Eliana, ang boses ay nanginginig ngunit matatag, ay suot ni Angela nung araw na yon. Walang ibang nakakaalam nito kundi ako, ikaw at ang taong kumuha sa kanya. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Ricardo. Ngayon naiintindihan na niya. Ang nagpadala nito ay ang susi. Si Dahlia, bulong niya. Oo, sagot ni Eliana. Ngunit hindi siya ang utak. Isa lang siyang instrumento. Kung gayon sino? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang puso ay nagsisimula nang kumabog ng mabilis. Tumayo si Eliana at kinuha ang birth certificate na nahanap niya. Inilatag niya ito sa harap ni Ricardo. May isa pang tao. Ricardo, isang tao na laging nasa tabi natin. Isang tao na nagkunwaring kaibigan, pamilya, kapatid. Tinitigan ni Ricardo ang papel. Binasa niya ang pangalan, Victor Montenegro, at sa ilalim ang pangalan ng ama, Rafael Santos. Ang pakiramdam ay parang binuhusan siya ng nagyayelong tubig, sinundan ng kumukulong apoy. Napahawak siya sa kanyang dibdib, nahihirapang huminga. Imposible. Ang kanyang ama? Si Victor? Ang kanyang kapatid? Lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang nakakapangilabot na larawan. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang rumaragasang baha. Si Victor sa opisina. Baka naman, kasabot siya. Sa mundong ito, Ricardo, lahat ay nabibili, pati ang katotohanan. Si Victor sa kanilang bahay. Ang iyong ama, kahit noon pa, ay abala na sa kanyang sarili. Si Victor na nag-aalok ng tulong
na nagbibigay ng payo, na dahan-dahang itinatanim ang laso ng duda sa kanyang puso laban sa sarili niyang anak. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng pag-aalala, lahat ay isang maskara, isang perpektong pagganap. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang bigat ng 8 taon ng kasalanan ay bumagsak sa kanya. Ang pagdududa niya kay Maya, ang masasakit na salitang binitiwan niya. Lahat ay dahil naniwala siya sa isang ahas. Isang ahas na kadugo pala niya. Ang guilt ay mabilis na naging isang nag-aalab na galit. Isang galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Galit sa kanyang ama para sa lihim nito. Galit kay Victor para sa kanyang pagtataksil. At higit sa lahat, galit sa kanyang sarili dahil sa kanyang katangahan. Ricardo, sabi ni Eliana, hinahawakan ang kanyang balikat. Ngunit hindi na siya nakikinig. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Isang bagay lang ang nasa isip niya, paghaharap. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Dahlia. Kailangan niyang marinig ang lahat mula dito. Ngunit walang sumasagot. Ring lang ito ng ring. Sinubukan niya ulit. Walang sagot. Isang masamang kutob ang nagsimulang gumapang sa kanya. "Nasaan ka, Ricardo?" tanong ni Eliana, puno ng pag-aalala. "Kailangan kong kausapin si Victor," sabi niya. Ang bawat salita ay mariin. Ngayon din, hindi na niya hinintay ang sagot ni Eliana. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at mabilis na lumabas ng mansyon. Ang gabi ay malamig, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang apoy na nagniningas sa loob niya. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan. Ang mga ilaw ng siyudad ay nagiging isang mahabang guhit lamang sa kanyang paningin. Walang plano, walang estratehiya, tanging puro emosyon. Pagdating niya sa gusali, kung nasaan ang opisina ni Victor, halos takbuhin niya ang elevator paakyat. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang walang hanggan. Sa wakas, bumukas ang pinto. Sinalubong niya ang sekretarya ni Victor. "Nasaan siya?" tanong niya. Walang anumang formalidad. "Sir Ricardo, wala po si Mr. Montenegro. Umalis po siya ng maaga." Hindi na niya pinatapos ang babae. Nilagpasan niya ito at marahas na binuksan ang pinto ng opisina ni Victor. Walang tao. Ang opisina ay madilim at tahimik. Ang upuan ni Victor ay walang laman. Ang mesa nito ay malinis. Tila inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Isang malakas na suntok ang pinakawala ni Ricardo sa pader. Ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang pagkatalo. Huli na naman siya. Bumalik siya sa sarili niyang opisina na nasa kabilang dulo lang ng palapag. Pagod, galit, talunan. Binuksan niya ang ilaw at doon, sa ibabaw ng kanyang sariling mesa, sa gitnang-gitna kung saan imposibleng hindi niya makita, ay may isang brown envelope. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob ay isang makapal na dokumento. Hindi ito sulat. Hindi ito kontrata. Ito ay isang court summons, isang kaso ng libel and defamation. Ang nagsasakdal, Victor Montenegro. Ang isinasakdal, Ricardo Santos. Nakasaad sa dokumento na di umano'y gumagawa si Ricardo ng mga pekeng ebidensya at naninirang puri para sirain ang pangalan ni Victor at makuha ang parte nito sa kumpanya. Naunahan na siya. Habang siya ay nagagalit at naghahanap ng komprontasyon, si Victor ay gumawa na ng kanyang susunod na hakbang. Hindi lang nito itinanggi ang krimen, binaligtad nito ang buong sitwasyon. At ngayon, sa mata ng batas at ng publiko, si Ricardo Santos ang kontrabida. Ang demanda ni Victor ay parang isang kidlat na tumama sa mismong pundasyon ng imperyo ng mga Santos. Sa loob lamang ng 24 na oras, ang kwento ay naging pambansang balita. Ngunit hindi ito ang kwentong alam nila Eliana.
Sa telebisyon, sa mga dyaryo, sa social media, iisa lang ang anggulo. Ang makapangyarihang si Ricardo Santos, sa kanyang kasakiman, ay sinusubukang sirain ang kanyang business partner at kapatid na si Victor Montenegro. Ang kwento ng pagbabalik ni Angela ay biglang naging isang footnote, isang di umano'y pamamaraan para palabasing masama si Victor. Ang mga larawan ni Victor ay lumabas. Isang larawan ng isang self-made man, isang biktima ng kasakiman. Ang mga larawan naman ni Ricardo ay nagpapakita ng isang malupit na bilyonaryo. Nakaupo ang pamilya Santos sa kanilang sala. Pinapanood ang isang news report. Isang financial analyst ang ini-interview. The stocks of Santos Construction plummeted by 30% at the opening bell this morning, sabi ng analyst. Investors are pulling out. This scandal could be the end of the Santos legacy. Pinatay ni Eliana ang telebisyon. Ang katahimikan sa silid ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng balita. Tanging ang malakas na buhos ng ulan sa labas ang maririnig, na tila nakikidalamhati sa kanila. Mga sinungaling, bulong ni Ricardo, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Binayaran niya silang lahat, ang media, ang mga testigo, lahat. Ang telepono ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa mga board member, mga partner sa negosyo na bumabawi ng kanilang suporta, mga abogadong nagsasabing mahina ang kanilang kaso. Ang buong mundo na kanilang itinayo, isang mundo ng kapangyarihan at respeto, ay gumuho sa isang iglap. Ngunit may isang bagay na mas masakit pa kaysa sa pagbagsak ng kanilang kumpanya. Si Dalia. May balita na ba? Tanong ni Eliana sa pribadong investigador na kausap ni Ricardo sa telepono. Umiling si Ricardo pagkatapos ibaba ang tawag. Wala. Parang bulang naglaho. Ang apartment niya ay nilisan na. Ang mga kapitbahay walang nakita, walang narinig. Alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. Kinuha siya ni Victor. Ang nag-iisa nilang testigo, ang susi sa lahat ay nawawala. Ngayon, ang salita nila laban sa salita ni Victor. Ang salita ng isang gahamang bilyonaryo laban sa salita ng isang kaawa-awang biktima. Sa isang sulok ng sala, nakaupo si Maya. Yakap-yakap niya ang kanyang mga tuhod, nakikinig sa bawat salita. Hindi niya lubos na naiintindihan ang tungkol sa stocks o sa demanda, ngunit naiintindihan niya ang isang bagay. Kasalanan niya ang lahat kung hindi siya tumakbo palayo kay Eliana nung araw na yon sa Tondo. Kung hindi siya natagpuan, kung nanatili na lang siya sa kanyang dating buhay, edi sana hindi ito nangyayari. Sana ligtas si Nanay Dalia. Sana hindi nagkakagulo ang buhay ng lahat. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit kay Eliana. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na matagal na niyang pinipigilan. Mama! Bulong niya sa unang pagkakataon. Ang salita ay tila banyaga sa kanyang dila. Sorry po. Tumingin si Eliana sa kanya. Ang puso ay nadudurog sa nakikitang sakit sa mukha ng bata. Kasalanan ko po lahat ng ito. Humagulgol si Maya. Sana po hindi na lang ako bumalik. Ang mga salitang iyon ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Eliana. 8 taon niyang ipinagdasal ang pagbabalik na ito. At ngayon, ang kanyang anak mismo ang nagsasabing sana ay hindi na lang ito nangyari. Niyakap niya si Maya ng mahigpit. Ang yakap na dapat ay ibinigay na niya noon pa. Ang yakap na walang pagdududa, walang takot. Huwag mong sabihin yan, anak, sabi ni Eliana. Ang kanyang sariling luha ay tumutulo na rin. Hinding-hindi kasalanan ang pag-uwi mo sa amin. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na langit na binibiyak ng kidlat. Pakiramdam niya ay nasa gitna sila ng isang perpektong bagyo. Nawala ang kanilang yaman, nawala ang kanilang reputasyon, nawala ang kanilang pag-asa sa hustisya. Lahat ay nawala. O halos lahat.
Humigpit ang yakap niya kay Maya. Tumingin siya kay Ricardo na ngayon ay nakatingin sa kanilang dalawa. Sa gitna ng pagkawasak, sa gitna ng kadiliman, may isang bagay na natitira. Isang bagay na hindi kayang sirain ni Victor. Sila, ang kanilang pamilya. Tumingin si Eliana sa mga mata ni Ricardo at pagkatapos ay sa umiiyak na mukha ng kanyang anak. Isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob niya, mas maliwanag at mas matatag kaysa sa apoy ng galit. Ito ay ang apoy ng isang ina na poprotektahan ng kanyang anak, anuman ang mangyari. Hindi pa tapos ang laban, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bakal na determinasyon na gumulat maging kay Ricardo. Hindi anak ko, ulit niya. Hinahaplos ang buhok ni Maya. Ang pagbabalik mo, ito ang simula ng kanyang katapusan. Ngunit sa kanyang puso, sa gitna ng rumaragasang bagyo, hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam kung saan sila magsisimula. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Isang stark na kaibahan sa bagyo sa labas at sa loob ng dibdib ng pamilya Santos. Ang bawat sulok ay puno ng mga mamamahayag na may dalang kamera. Mga abogadong nakasuot ng itim at mga usisero na gustong masaksihan ang pagbagsak ng isang imperyo. Sa isang panig, nakaupo si Victor Montenegro. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng isang inaping biktima. Nasa likod niya ang isang hukbo ng mga pinakamahuhusay at pinakamahal na abogado sa bansa. Sa kabilang panig, nakaupo sina Ricardo at Eliana. Sa likod nila ay iisang abogado na lang, si Attorney Elena, isang matandang kaibigan na hindi sila iniwan. Si Maya ay wala roon. Ipinagpasyahan nilang hindi na ito isama pa sa gulo. Ang unang araw ng paglilitis ay isang pagpapahiya. Ang mga abogado ni Victor ay magagaling. Ipinipinta nila si Ricardo bilang isang gahaman at walang pusong negosyante. Nagpresenta sila ng mga pekeng testigo, mga dating empleyado na pinatalsik di umano ni Ricardo. Mga business partner na niloko niya. Bawat testimonya ay isang dagdag na pako sa kabaong ng kanilang reputasyon. Your Honor, sabi ng pangunahing abogado ni Victor, isang matalas na lalaking may buhok na kulay pilak. Ang kasong ito ay simple lang. Ito ay kwento ng isang taong, sa kanyang kasakiman, ay handang sirain ang buhay ng kanyang sariling kapatid. Ang kwento tungkol sa nawawalang bata. Isa itong desperadong palabas, isang pantasyang nilikha para pagtakpan ang kanyang tunay na motibo. Walang magawa sina Ricardo, walang dalya, walang matibay na ebidensya, tanging ang kanilang salita. Tanging ang maliit na sapatos ng sanggol na para sa korte ay isang sentimental na bagay lamang, hindi isang pruweba. Gabi-gabi, umuuwi silang talunan. Ang pag-asa ay unti-unting nauubos na parang kandilang malapit nang maubos ang mitya. Ngunit sa tondo, mayroong isang bagay na hindi alam ni Victor. Ang komunidad. Si Kikay, ang batang kaibigan ni Maya, ay hindi naniniwala sa mga balita. Kilala niya si Maya, kilala niya si Aling Dahlia. Hindi sila mga manloloko. Narinig niya ang mga usap-usapan sa palengke. May mga nakakita raw sa mga lalaking kumuha kay Aling Dahlia, mga lalaking hindi taga-tondo. Naglakas loob si Kikay. Kasama ang ilang mga kaibigan, nagtanong-tanong sila. Sa tindera ng isda, sa tsuper ng tricycle, sa matandang nagwawalis sa kanto. Unti-unti, nabuo ang isang kwento. May isang van na puti, may plakang hindi nila pamilyar, at may nakakita kung saan ito dumaan. Isang gabi, isang grupo ng mga lalaki mula sa tondo, mga tsuper, mga kargador, mga simpleng manggagawa na nakakakilala kay Dahlia at Maya. Ang nagpulong. Hindi sila mayaman. Wala silang kapangyarihan. Pero meron silang isang bagay na wala si Victor. Malasakit sa isa't isa. Hindi natin pwedeng hayaan to, sabi ng leader nila.
Isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Jun. Utang natin kay Dahlia na tulungan siya. Sinundan nila ang mga lead. Mula sa isang eskinita, patungo sa isa pa. Hanggang sa marating nila ang isang luma at abandonadong bodega sa may pier. Nagmanman sila at nakita nila ito, ang puting van at ang mga lalaking nagbabantay. Sa huling araw ng paglilitis, ang araw ng pagbibigay ng hatol, ang kapaligiran sa courtroom ay mabigat. Halos sigurado na ang lahat sa kahihinatnan. Si Victor ay mananalo, si Ricardo ay matatalo. Nakatayo na ang abogado ni Victor para sa kanyang panghuling salita. Isang talumpati ng tagumpay. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bumukas ng malakas ang pinto ng courtroom. Ang lahat ay napalingon. Mula sa pinto, pumasok si Dahlia. Ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay payat at may mga pasa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagnininga sa determinasyon. Sa likod niya ay sina Mang Jun at ang mga kalalakihan ng tondo nakatayo bilang kanyang mga bantay. Natigilan ang buong courtroom. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash. Ang abogado ni Victor ay natulala. Si Victor mismo, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng isang emosyon bukod sa pagkukunwari. Purong sindak. "Your Honor," sigaw ni Attorney Elena, tumatayo. "The defense calls a surprise witness." Pinahintulutan ng hukom. Dahan-dahang naglakad si Dahlia patungo sa witness stand. Ang bawat hakbang ay mabigat. Habang dumadaan siya sa harap ni Victor, hindi niya ito tiningnan. "Magsalita ka!" bulong ni Victor, isang halos hindi marinig na banta. "At patay ang anak mo." Ngunit hindi natinag si Dahlia. Umupo siya, itinaas ang kanyang kanang kamay at nanumpa. "Ano ang pangalan mo?" tanong ni Attorney Elena. "Dahlia Cruz." "Ginang Dahlia, kilala mo ba ang nagsasakdal? Si Mr. Victor Montenegro." Tumingin si Dahlia. Sa unang pagkakataon, diretso sa mga mata ni Victor. Isang tingin na puno ng lahat ng sakit, takot, at ngayon, katapangan. "Opo," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaling-aungaw sa buong silid. Siya po ang kumuha sa akin. At 8 taon na ang nakalipas, siya rin po ang nag-utos sa akin na itago ang anak ni na Ricardo at Eliana Santos." Isang malakas na bulungan ang pumuno sa courtroom. Ngunit hindi pa tapos si Dahlia. May kinuha si Eliana mula sa kanyang bag at iniabot kay Attorney Elena. Ang maliit na sapatos ng sanggol. "At ito," sabi ni Dahlia, habang ipinapakita ni Attorney Elena ang sapatos sa lahat. "Ito po ang sapatos na suot ng batang si Angela noong araw na ibinigay siya sa akin ni Victor. Itinago ko po ito dahil alam kong darating ang araw na mananaig din ang tama." Ipinakita ni Eliana ang mga larawan ni Angela bilang sanggol. Suot ang kaparehong sapatos. Ang kwento ng pag-crochet niya rito. Ang bawat detalye ay magkakaugnay. Ang maskara ni Victor ay tuluyan ng nabakbak. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng purong galit at pagkatalo. "Sinungaling!" sigaw niya tumatayo. "Lahat kayo mga sinungaling, bayaran." Ngunit huli na. Ang bawat isa sa courtroom, ang hukom, ang mga hurado, ang media, ang publiko, ay nakita na ang katotohanan. Ang katotohanan na mas maliwanag pa sa lahat ng flash ng kamera. Habang inilalabas ng mga gwardiya ang nagsisisigaw na si Victor, isang huling sigaw ang binitiwan niya. Hindi para sa korte, kundi para kay Ricardo. "Dapat sa akin ang lahat ng ito. Inagaw mo ang lahat sa akin." Sa wakas, ang 8 taon ng kasinungalingan ay nagwakas. Ang pagbagsak ng gavel ng hukom ay naghudyat sa pagtatapos ng paglilitis. Ngunit para sa pamilya Santos, ito ay simula pa lamang ng isang bagong, mas mahirap na paglalakbay, ang paghilom. Ang mga kamera ay nawala na. Ang mga headline ay nagbago. Ang naiwan ay ang wasak na tiwala, mga pusong sugatan,
at isang katahimikan sa loob ng mansyon na mas mabigat kaysa dati. Kinabukasan ang unang ginawa ni Maya ay dalawin si Dahlia. Kasama si Eliana, pumunta sila sa isang ligtas na bahay kung saan pansamantalang nanunuluyan si Dahlia at ang kanyang anak na si Ben. Pagbukas ng pinto, ang dalawang ina, ang isa na nagluwal at ang isa na nag-aruga, ay nagkatinginan. Walang salitang namutawi. Tanging ang mga mata nilang puno ng pasasalamat, pagsisisi at pag-unawa. Tumakbo si Maya at niyakap si Dahlia ng mahigpit. "Nanay," iyak niya. Ang salitang nanay ay para kay Dahlia at si Eliana na nakatayo sa likuran ay naintindihan yon. "Patawarin mo ako, anak." Humagulgol si Dahlia, hinahaplos ang buhok ni Maya. "Patawarin mo ako sa lahat." "Shh," sabi ni Maya. "Naiintindihan ko po. Tinulungan niyo po kami. Kayo po ang bayani." Ipinangako ni Eliana na sasagutin nila ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot ni Ben at bibigyan nila si Dahlia ng panibagong simula. Hindi bilang kabayaran, kundi bilang pasasalamat. Sa araw na yon, natutunan ni Maya na ang pamilya ay hindi lamang sa dugo. Minsan, ito ay nasa puso. Ang paghilom sa pagitan ni Maya at Ricardo ay mas komplikado. Ang mga salita ni Ricardo, "Manloloko, plano niyo ba to?" ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ng bata. Hindi ito basta-basta mabubura ng isang sorry. Isang hapon, nakita ni Ricardo si Maya na nakaupo sa tabi ng pool, gaya ng dati niyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi bilang isang business tycoon, kundi bilang isang ama na takot at hindi alam ang sasabihin. Umupo siya sa tabi nito. Hindi siya nagsalita. Sa loob ng ilang minuto, tanging ang tunog ng tubig at ang huni ng mga ibon ang maririnig. "Maganda pala dito," basag ni Maya sa katahimikan, nakatingin sa malayo. Sa tondo, ang pinakamalapit na sa ganito ay yung baha. Ngumiti si Ricardo ng bahagya, isang malungkot na ngiti. "Pwede mo bang ikwento sa akin?" tanong ni Ricardo. Ang boses ay mahina. Yung buhay mo doon." Nagulat si Maya. Ito ang unang pagkakataon na nagtanong ito tungkol sa kanyang nakaraan. Dati, ang gusto lang nito ay burahin iyon at palitan ng bago. At nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagtitinda ng sampagwita, ang mga laro nila ni Kikay, ang kabaitan ni Aling Nena. Ikinuwento niya ang kanyang mga takot at ang kanyang mga pangarap. Hindi siya pinutol ni Ricardo. Hindi siya hinusgahan. Nakinig lang ito. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maya na nakikita siya. Hindi bilang si Angela Santos, ang nawawalang tagapagmana, kundi bilang si Maya, ang batang nabuhay sa tondo. "Patawarin mo ako, anak," sabi ni Ricardo nang matapos siyang magkwento. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Patawarin mo ako dahil naging duwag ako. Natakot akong masaktan ulit kaya ikaw ang sinaktan ko. Walang kapatawaran ang ginawa ko." Hindi sumagot si Maya, ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin. Ang tulay sa pagitan ni Maya at Eliana ay itinayo sa pamamagitan ng sinulid. Isang hapon, umupo si Eliana sa tabi ni Maya sa hardin. May dala siyang 2 bundle ng malambot na lana at 2 pares ng crochet hooks. "Gusto mo bang matuto?" tanong ni Eliana. Nagsimula siyang turuan si Maya. Ang mga unang tahi ni Maya ay pangit at magulo. Ngunit hindi siya pinagalitan ni Eliana. Sa halip, matiyaga niya itong ginabayan. "Ganyan din ako nung una," sabi ni Eliana. Pero habang tumatagal, natutunan kong ang bawat tahi ay parang isang araw. Minsan magulo, minsan masikip, pero kapag pinagsama-sama mo, makakabuo ka ng isang bagay na maganda. Habang sila ay nag-crochet, nagkwento si Eliana tungkol sa kanyang pagbubuntis, sa kanyang mga pangarap para kay Angela. At si Maya naman
ay nagkwento tungkol sa mga pangarap niya bilang si Maya. Dalawang magkaibang mundo, dalawang magkaibang buhay. Ngunit sa pamamagitan ng mga sinulid na yon, dahan-dahan nilang hinahabi ang isang bagong kwento. Isang kwentong magkasama. Isang gabi, habang naghahapunan, kinuha ni Maya ang photo album na minsay ginamit ni Victor para lasunin ang kanyang isipan. Ngunit ngayon, tinitingnan niya ito sa ibang paraan. Binuklat niya ito sa isang pahina na may larawan ni Ricardo at Eliana noong kanilang kasal. Nakangiti sila, masaya, walang kamalay-malay sa sakit na darating. Ang gwapo mo pala dati pa, sabi ni Maya nakangiti. Natigilan si Ricardo. Pa! Ang salitang yon, ang salitang matagal na niyang hinintay. Tumingin siya kay Eliana na nakangiti rin sa kanya. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. Maya-maya, nagsalita ulit si Maya. Saka, Mama? Bakit anak? Sagot ni Eliana. Pwede po bang bukas? Tuyo at kanin naman ang almusal natin. Nagtawanan silang tatlo. Isang tawang totoo. Isang tawang nagmumula sa puso. Ang tunog ng isang pamilyang dahan-dahang nabubuo muli. Isang taon ang lumipas. Nakatayo si Maya, o mas tamang sabihing si Angela Maya Santos, sa harap ng isang malaking salamin. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot o pagdududa, kundi puno ng kumpiyansa at kapayapaan. Ngumiti siya sa kanyang refleksyon. Hindi na niya kailangang pumili sa pagitan ni Angela at ni Maya. Siya ay pareho. Ang lakas ni Maya at ang pag-asa ni Angela, pinagsama sa iisang pagkatao. Lumabas siya ng kanyang kwarto. May isang mahalagang araw na naghihintay sa kanya. Isang araw na hindi tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa hinaharap. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay napuno ng mga pinakamahalagang pangalan sa lipunan. Ngunit ang gabi ay hindi tungkol sa yaman o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas mahalaga, pag-asa. Sa entablado, isang malaking banner ang nakasabit, the official launch of Angela's Hope Foundation. Mula sa gilid ng entablado, pinanood ni Eliana ang kanyang anak. Hindi na ito ang payat at takot na batang nakita niya sa tondo, o ang rebelding teenager na pilit tumatakas. Ang babaeng nakatayo roon ngayon ay si Angela Maya. Isang dalagang pinagsanib, ang tapang ng kalsada at ang grasya ng isang tahanan. Si Ricardo ay nakatayo sa tabi ni Eliana. Ang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa kanya. Ang mga pagsubok ay hindi sila winasak. Sa halip, pinatibay pa sila nito. Natutunan niyang ang tunay na halaga ay wala sa stock market, kundi sa mga sandaling tulad nito. Pinapanood ang kanilang anak na maging liwanag para sa iba. Sa audience, nakaupo si Dahlia kasama ang kanyang magaling ng anak na si Ben. Sa tabi nila ay si Mang June, si Kikay, at ang iba pang mga taga-tondo na naging mga bayani. Sila ang mga panauhing pandangal. Lumapit si Angela Maya sa mikropono. Ang buong silid ay tumahimik. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang si Angela Santos, ang nawawalang tagapagmana. Ang iba naman ay marahil narinig ang pangalang Maya, ang batang nagtitinda ng sampagita. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Ngayong gabi, gusto kong ipakilala ang aking sarili. Ako si Angela Maya. Nabuhay ako sa dalawang magkaibang mundo. Sa isa, natutunan kong mabuhay. Sa isa pa, natutunan kong mangarap. Tumingin siya sa kanyang mga magulang. Ang nakalipas na isang taon ay isang mahabang paglalakbay. Isang paglalakbay ng paghahanap. Hinanap ko ang aking pamilya. Hinanap ko ang hustisya. At higit sa lahat, hinanap ko ang aking sarili. At sa paghahanap na yon, isang bagay ang natuklasan ko.
Naglakad siya ng bahagya sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Nalaman ko na ang isang tahanan ay hindi ginagawa sa pader at bato. Ito ay ginagawa sa pagmamahal at pag-unawa. Nalaman ko na ang isang pamilya ay hindi laging sa dugo, kung minsan ito'y sa puso. At nalaman ko na ang mga pinakamalalim na sugat ay kayang maghilom at mula sa mga pilat na yon, maaaring tumubo ang isang bagay na maganda. Itinuro niya ang banner sa kanyang likuran. Ang Angela's Hope Foundation ay isinilang mula sa sakit, mula sa 8 taon ng kadiliman. Ngunit ang layunin nito ay magbigay ng liwanag upang tulungan ang mga batang nasa panganib, upang hanapin ang mga nawawala, at upang bigyan sila ng pagkakataong makauwi, hindi lang sa isang bahay, kundi sa isang pamilyang nagmamahal sa kanila. Pagkatapos ng kanyang talumpati, isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Bumaba siya ng entablado at niyakap ang kanyang mga magulang. "I'm so proud of you, anak," sabi ni Ricardo. Ang boses ay basag sa emosyon. "Mahal na mahal ka namin," sabi naman ni Eliana. Hinahaplos ang pisngi ng kanyang anak. Lumapit si Angela Maya sa grupo ni Nadalia. "Salamat po sa lahat," sabi niya kay Mang John. "Walang anuman, ineng," sagot ng matanda. "Pamilya tayo sa Tondo." Ang gabi ay nagpatuloy, ngunit ang huling eksena ay hindi sa loob ng ballroom. Sa isang maliit na opisina, sa isang simpleng gusali, ang bagong headquarters ng foundation, isang telepono ang tumunog. Sinagot ito ng isang volunteer. "Angela's Hope Foundation, good evening." Sa kabilang linya, isang umiiyak na ina ang nagsasalita. Nagmamakaawang tulungan siyang hanapin ang kanyang nawawalang anak. Sa labas ng ballroom, sa ilalim ng mabituing langit, magkayakap na nakatayo sina Ricardo, Eliana at Angela Maya. Pinapanood nila ang mga ilaw ng syudad. Hindi na sila ang pamilyang nakilala natin sa simula. Mas matatag, mas buo, mas mapagmahal. "Handa ka na ba para bukas?" tanong ni Eliana sa kanyang anak. Tumango si Angela Maya. "Opo, ma. Marami pa tayong kailangang iuwing mga bata." Ang kanilang kwento ng sakit ay natapos na. Ngunit ang kanilang misyon ng pag-asa ay ngayon pa lamang nagsisimula. Ang sinulid na minsay pinilit na putulin ng tadhana at kasakiman ay hindi lamang muling nabuo. Ito ngayon ay mas matibay, hinabi sa apoy ng pagsubok at iwi na wagayway bilang isang bandila ng pag-asa para sa lahat. Sa pagtatapos ng unang yugto ng Ang Kwintas na Ginto, malinaw na ang dugo at pagmamahal ay hindi kailanman nabubura ng panahon o kahirapan. Ang batang minsang itinuring na walang-wala sa mundo ay may ugat na puno ng alaala, pag-asa at pag-ibig na matagal nang naghihintay na makilala muli. Sa gitna ng kasinungalingan at kasakiman ni Victor, unti-unting umuusbong ang katotohanang hindi kayang takpan ng yaman o kapangyarihan. Sapagkat sa huli, ang kasamaan ay may hangganan at ang kabutihang pinanday ng pagtitiis at katapatan ay may gantimpala. Ang kwentong ito ay paalala na ang tunay na pamilya ay hindi lang nabubuo ng dugo, kundi ng tapang na magmahal at magpatawad. May mga sugat na matagal gumaling, ngunit sa piling ng mga taong handang umunawa, may bagong simula. Ngayon, nais naming kumustahin ka. Ano ang naramdaman mo sa pagkikita ni na Eliana, Ricardo at Maya? May kwento ka rin bang tungkol sa pagkawalay at muling pagkikita? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan ngayon. Ibahagi mo ang saloobin mo. Narito kami, handang makinig, dahil mahalaga sa amin ang iyong damdamin at kwento.